Yo, what up mga trupa. So, ayan. Ito na yung motor natin. Tingnan nyo. Sobrang dumi. So, hulaan nyo. Nag long ride ba yan o nagbulakan lang? Tingnan nyo yung binahe natin kahapon kung gaano kalayo. 733 kilometers. Sobrang layo na niyan para sa isang araw. Ayan, pero yung original odo niya ay 2358. So malapit na mag 3,000. So matatapos na yung break-in period ni Raider. Ayan. So ngayong araw ipapalinis natin siya. Dito sa Limay, mayroon kasi ditong magandang palinisan ng motor. Masipag sila pagdating sa mga gantong dumi. Yung mga kutkutin, mabilis silang tanggalin yan. Tsaka maibabalik nila yung itsura ng motor mo parang bago. Tapos yung price ganun pa din. Kaya binabalik-balikan sila ng mga customer kasi malinis sila magawa ng motor. So yun, samahan niyo ako, punta muna tayo doon. At tsaka ito DC monorack, naglagay na tayo sa Raider. Yung box mamaya papakita ko sa inyo. So okay naman siyang gamitin, tested na sa long drive. So yun, mamaya papakita ko sa inyo. Kaya punta muna tayo doon. Start na natin ang motor. So yeah, what's up ulit mga trupa. So pupunta na tayo dun sa car wash. Pero puntahan na natin yung kapatid natin si Jazz. Kasi magpapaano tayo magpapa back up. Dahil iiwan ko to doon mga 2 oras lang siguro. Kasi baka may mga nakapila pa Kaya lang gumagana yung kamote mode natin Huwag tayo overtake yan. Wala natin sila. Mamaya na natin i-on yun pag sa highway na. So, hindi ko alam kung maganda yung pagkakamount ng camera natin. Pero alam nyo na, para makapag-upgrade naman tayo, huwag nyo nga kalimutan i-hit yung like button at i-share tong video na to. Lalo na mag-subscribe sa channel natin. Grabe naman kayo, baka hindi naman kayo mag-subscribe na kayo. Kung naligaw ko man dito, mag-subscribe ka na. Alam mo na, para mas marami pa tayong video na magawa at lalong ganahan ng ating Raider 150 sa paggagala. Yan, nakasama ulit natin yung mga trupa nating Lagalimay, pero hindi ko pa alam kung kailan. Dahil babiyahe na naman ulit tayo papuntang Quezon Province hindi siguro sa linggo, basta 24. Yan, 24 na umaga. Yan, umaga, traffic. Napakagandang bayan ng Limay. What's up? Tama na natin si Jess. Taglit. Saan po kayo pupunta? Mag-signalate kayo. With me, Marimar. Jess, I love you. Samahan mo muna ako doon. Tara, saan? Sa may karwasyan pala, wala akong sasakyan naman tayo. Tara, kasi hatid kita, di ba? Let's go. Meanwhile, naka-helmet ako. Ito, motovlog po, motovlog. What's up sa inyo mga trupa? Pupunta tayo ay, hatid ba na ito, Jazz? Oo, ano? Gugay, mag-helmet din to. Ay, ako pinagagawa na. Hindi po natin mapanda rin para ako ni Jazz. Puno. Paano ba to? Ay, ganun pala, neutral pala muna. Saan tayo pupunta? Magulag ka talaga. Oo, tara. Punta tayo sa butika. Ayun, naiya ako may naman sa butika. Naiya ko. Naiya ako, bahala dyan. Oo. Alagaan ko na lang ng ng punas.
Mga ganyan tapos yung mga item yan, BS1. Ah, BS1. Para Bumalik sa dati, no? Sige pre, thank you. Okay, recording na tayo. Okay na, malinis na ang ating motor. So, pupuntahan muna natin si Jazz kasi may nangyaring hindi masama. O, diba? Nakawala yung 500. Putik, yari tayo. Paluwala ata tayo eh. Pero okay lang. Sino nakapulot man ay magandang ano na yan. Blessings na. Blessings sa kanya, blessings. Maraming taghirap ngayon. Kaya kailangan pinapahalagaan yung pera. So yun nga, malinis na ang ating motor. Hindi masarap na magmotor nito. Siyempre. So yun, pupuntahan ko lang si Jazz. Tapos pakita ko sa inyo yung ano niya, yung nalimutan ko na mag-cambio. Nag-drive kasi yung tricycle eh. Yung kanyang U-box, utility box or top box, kung ano mang gusto niyo tawagin doon. Akala ko may pasok na high school, nagulat ako. Mali yun. Yun oh. Once again, nabuhay na naman si Raider at napakalinis. Alright. Yun, konting hataw para tanggal yung mga tubig-tubig na natira. Uy, hindi natunog. Sprocket. Wala pa lang yung sprocket natin. Ayan, Jazzy Motovlog naglilinis. Bay, mala, naglinis ka ng motor mo. Nagulat ako dyan, Jazz ah. Shoutout. Ay, baby ni Jazz. Ang cute. So, nagulat talaga ako. Shoutout kay Jazz yun. Shout out. Ngayon lang naglinis ng motor, ilang taon na yun, Jazz? Shower out dapat. Taon na din nililinisan na eh. Tingnan mo naman yung ilalim nun. Ngayon na yun. Nilinis ako na likod. Saan medyo pupunas-punasan ka na lang. Nadaan ko sa Ano ano mo eh. naglilinis sa motor? Bus lang? O sinasabon mo talaga? Sinasabon syempre. Tas brush talaga. Eh yung degreaser ko, nagawa ko. Meron din dyan sa BS1 sa bahay. Sige, pag ano, daan ako na. Sige. Okay. So yun nga, nawawala nga ang 500. Putik, yari tayo. Pero okay lang. Ganyan talaga ang buhay. So nagloloko na naman si Raider. Lagi nagbuburubok. So sa mga Raider user dyan na siguro mapansin niya nagbuburubok siya sa 2,000 to 2,500 RPM. Hindi ko alam bakit ganun. Pero hindi ko napapakialaman. Ay gumagana naman siya eh. Doon lang siya nagbuburubok eh. Pero minsan lang naman, minsan lang. Pagka mainit na yung makina, nawawala. Minsan nagkakaroon. Tapos ano, ang isa pang ayaw ko dito yung ano, lintik na namamatay bigla sa hams. Tama naman yung cambio mo. Siyempre magbabawas ka hanggang primera. Pag bibitaw mo yung clutch, bigla namamatay. Para siyang kinakapos sa gasolina, yun yung hinala ko. Pero hinala pa lang naman yun. Ayoko naman siya pakialaman. So, tinesting rin namin yung Apitec ni Kuya na ano, diagnostic tool. Wala naman siya na-detect na sira, na malfunction dun sa mga device na nandito sa Raider. Wala naman. Kaya, di ko alam kung ano naging problema niya. Pero problema talaga yun, kasi dapat di naman siya nagbuburubok eh. Sa mabagal, ang pangit niya sa mabagal na takbo. Para sa kakadyot-kadyot minsan, lalo sa gantong RPM na 1,000 to 2,000.
So yeah, what's up sa inyo mga trupa? So ito na itsura nung Raider FI pag nakabitan siya ng monorack, DC monorack, tapos duha na 42 liters na top box or utility box. So yan, matibay naman yung pagkakalagay sa kanya, tsaka yung pagkakagawa ng DC motor rack. DC monorack, matibay naman yung pagkakagawa. So ito, papakita ko sa inyo yung loob. Kasi yung dalawang helmet, kasi wala akong helmet ngayon na pwedeng ipakita sa inyo, i-testing, pero sure talagang kasya. So yan, tapos may mga gas-gas na siya kasi na-testing na natin to nilagyan natin na to ng almost 10 kilos yung laman. Raincoat, nilagyan ko siya kahit anong mga mga gamit namin nung bumiyahe kami ng Quezon province. Tas kagandahan nitong duhan na to, meron siyang reflectorized dito, simple lang yung pagkakalagay, pangalan niya, tas yung emblem niya dito, tas siya, para siyang carbon fiber yung looks niya. So yun nga lang, medyo mahirap siyang linisin kasi may mga ali-alikabok pa dyan, pero BS1 lang katapat niyan, konting punas lang. Tapos pakita ko naman sa inyo yung dito. Ayoko kasi maglagay sa Raider ko ng so yan, medyo marumi pa, no? Nung alam niyo yung rack na dito lang, tapos pa-straight siya dito sa footrest sa likod, medyo napapangitan kasi ako doon. Mas gusto ko pag gantong style. So ito, lalagyan ko pa ng washer yan mamaya. Tapos dito sa flarings, balak ko sana lagyan rin ng washer para ito dumikit mismo dito sa bakal, so magiging mas matibay siya. Yan lang naman yung mga i-improve natin kasi madalian lang rin pagkakabit nito Yan, basa-basa pa, latang galing sa bakbakan to Raider natin. So ayun nga, tapos bibili tayo ng mini driving light dahil napakapangit ng experience natin dito sa ilaw ng Raider. Yan. So yan, let's go. Bibili muna ako ng mini driving light. Tapos sa mga question about okay lang ba siyang i-drive kung meron na siyang karga, hindi ba malikot yung motor? Actually malikot kapag nasa 15 kilos pataas pala. So pero kung may angkas ka, pare may OBR ka, tapos nagkarga ka sa utility box mo na nasa 10 kilos mga gamit, yun, medyo balance pa yung weight distribution nun kasi meron nasa gitna nyo ng utility box nyo, which is yun yung OBR mo. Pero kung wala kang angkas, tas meron kang dala-dala 10 kilos sa utility box mo, mararamdaman mo medyo malikot yung manibela. Tapos medyo mahirap siyang i-banking kasi nga kalat yung bigat merong bigat sa puwet sa bandang dulo, mas pinabigat yun kasi tulong dulo na siya, hindi siya yung sa mismong upuan ng OBR mo, kaya medyo lumilikot yung manibela. Lakas naman ng hangin dito, grabe. Malinaw pa yung boses ko, no? So yun, papunta ngayon tayo ng Pilar para bumili ng mini driving light. Sana meron dun, kung wala, yari. So yun naman, yung mini driving light, ipapakita ko yan sa next vlog natin, tsaka kung paano ikabit dito sa Raider FI. Tayo na lang magkakabit. Di ganun din naman kung ipapakabit ko sa iba, 350, mahal. Tapos baka sa laulain lang pagkakabit ng mga wire, baka mamaya di pa hinangin, so mag-i-start ng corrosion yun kung tapping lang, sabay tape lang yung gagawin. So yan, tapos balik tayo dun sa utility box. So okay naman, sulit naman ang presyo. Usapang presyo, mura ko siya nakuha kasi mga gantong 42 to 45 liters na U-box, nagkakahalaga yan ng 3,500. 3,500, sorry. Nagkakahalaga siya ng 2,500. Minsan diba umabot pa ng 3,000. Pero luckily nakuha natin siya ng 3,000 kasama yung DC monorack sa sa Zeus crossing ng papuntang Kawit, Cavite to Noveleta. So ipopost ko na lang sa screen yung mismong shop, tapos yung location. Pwede nyo silang i-chat sa FB nila. Ayan, doon rin ako nag-chat nun.
Sakto kasi papunta ako Cavite City kaya nagdaan na ako dyan. Sa Bulacan kasi nagtry ako maghanap. Meron naman kaso mahal ang benta. Medyo hindi medyo mahal talaga. 1.5 ang monorack nila eh. Tapos ang box nila 2.5. Iba 3.5 pa. Ano yun? Sec. Tapos yung duhan ang mahal sa kanila nasa 3,000. Diba? Eh ito nakuha lang natin siya ng 3,000. Lahat na. Libre pa kabit. Maayos pa yung pagkakabit. So yun, hanggang dito lang muna ang ating vlog. So hintayin nyo sa mini driving light natin para makabiyahe tayo ng Maluluwati. So yun, dito na natin i-end muna ang ating vlog sa bayan ng Orion. So maraming salamat mga tupa, mga lodi, mga lods. Tuloy-tuloy lang pagsubaybay nyo sa ating channel. Mag-like sa page, mag-like dito sa video, share and subscribe para mas marami pa tayo ma-upload. At saka sana makagala na ulit tayo. At saka sana mag-vlog ko yung biyahe ko sa Quezon Province. So maganda ang mga daan doon. Gusto ko ma-share sa inyo yan at mabidyoan, maging memory natin. Memory sa paglalakbay. Hindi na gamit ang bike, gamit ng motor. Kaya mga trupa, maraming salamat. Woohoo! Ride safe. Peace out. Ciao.